Okay mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po ako sa harap po, sa tabi po ng aking idol, si Kuya Bong Nebriha. So may mga itatanong lang po tayo sa kanya kasi po mayroon po tayong nakita sa FB page ng MMDA na yun po palang mga traffic enforcers po natin, hindi na po basta-basta. Dumaraan na po sila ngayon sa mga matitinding trainings. Hindi po katulad ng mga nakaraan na nasa loob lang sila ng parang conference room. Ngayon, nakita ko po, nandun sa labas, talagang para silang mga pulis. Yung mga training po nila. So, yun po yung tatanong natin kay Colonel Bong Nebriha. Ano po ba yung sinasabi po nilang breed ngayon ng mga traffic enforcers po natin? Magandang umaga po, Colonel Bong. Randy, magandang umaga. Magandang umaga po mga kapatid. At magandang umaga po sa lahat ng nagsubaybay ng Autorans. Yun po mga kapatid, siguro ito po yung magandang mangyayari ngayon sa MMDA. Kasi kahit ako, yung feelings ko pag personal ko nakakaharap yung mga traffic enforcers, ano to ring to lang to Pero ngayon, iba kasi nandun na si Colonel Bong. Sir, ipaliwanag niyo naman po sa amin, ano po ba yan? Yes, ang tawag doon sa training is Traffic Safety Management Orientation Course, entry level. So when we say entry level, ito yung sa mga new enforcers, newly hired. So dati po, ang hiring ng mga enforcers, pwede. Basta mag-apply ka, wala kang sakit, physically fit ka. So we are not even looking on yung educational attainment. No? So but now, itong hiring process pa lang po, kailangan may 72 units ng college, college units. College units. So, ibig sabihin, mandatory na high school graduate ka, then may at least 72. Kung iisipin mo, ang 72, almost 3 sems yan. 3 or maybe 4 semesters ng college. With that basic education, itatrain ka namin to become enforcers. So this is the gap that we're trying to fill in. Na itong mga may basic education na to, itatrain namin sila, equip namin sila with the knowledge, skills, and attitude of being an enforcer. Yes, sir. Opo. There will be a lot of inclusion sa training. Hindi lang yung tuturuan ka namin magkaway-kaway, hindi ka lang namin tuturuan ng management itself, no? Parang nakita ko nga yung mga hand gestures. Yes, kasama yan. Yun ang pinaka-basic doon. Pati body movements, kompleto Kompleto, para hindi mo mamimiskyo kung anong ibig niya sabihin ng enforcer, no? So, aside from that, meron kaming values orientation. May values formation din kami. Yes, sir. Opo. So, para itong mga to, prepare namin na huwag matukso sa korupsyon na nangyayari sa kakalsadahan. So, yun ang inaano namin na may values component itong training na to. Then, aside from that, meron din silang basic life support. Kasi kung titignan natin, ang mga enforcers natin, they are there on the ground already. Yes, sir. Opo. Kung first aid lang naman pinag-uusapan, kung basic life support lang naman, wound management, for example, may aksidente, sugat, wound management, tinuturuan na namin sila na you address it immediately. On the spot kasi nandun sila. Yes, nandun ka Kami nga nagre-responde, kami nga nauna sa accident site. So, yun na yung itinuturo namin sila. Holistic na yung approach na to. Now, we are preparing them. Kasi ang ginawa namin dito, nagkaroon kami ng training needs analysis. What do we expect our enforcers to be? Pati yung communication skills, we have a module on that. Yes, sir. Opo. Kasi kailangan mo makipag-usap Lagi namin sinasabi, di ba, yung mga enforcers na iba, siga, no? Lisensya mo, parang gano'n makipag-usap. Diba? Walang smile. Hindi. Mali ka. Akin yung lisensya mo. One way. Correct. Gano'n, di ba? So, tinuturoan namin sila maging empathetic. Ilagay mo yung sarili mo sa sapatos niya na hinuhuli mo. Ito galing sa trabaho, pagod. Nata-traffic, no? Para magkaroon ka ng, naramdaman mo siya. Makapagpakumbaba ka na hindi mo sasagutin, hindi mo sisigaan, hindi mo sisigawan, and anything like that. And besides, communication is very important. Yes, sir. It's not a special skill anymore. It's a life skill per se. Di ba? Na kailangan marunong ka makipag-usap. Kung ano yung idea mo, kung anong gusto mong iparating, may paparating mo in a respectful and respectful manner. Itong training na to, kaya tinatawag namin sila new breed kasi it's a total
reformation nung training namin training before. nyo. May physical fitness test kami. Mm. May drills and ceremonies kami para Oo. maano mo talaga yung disiplina ng Mm. mga enforcers na to. Pati yung mga inter and intrapersonal skills isinama na rin namin sa Sinama nyo training. na rin po yun. Yes. Sir, ano to? Mga bago ba to o yung mga datihan ng mga Bago enforcers? Bago to. Bago to. We're not hiring anymore yung mga dating may kaso, yung mga nag-resign Yes, sir. dati, Opo. hindi na. So totally new to kasi ayaw na namin na simula lang yan. Pagdating dun sa field, kanya-kanya Yes, tayo. sir. We do not want that. So we want this new breed of enforcers na ang mangyari sa kanila, pag when they are fielded there, they will be the one, they will create an impactful change sa enforcement. So, bali sir, yung traffic rules, pati yung mga laws talagang ito. Yes. Spoon feeding na to. Spoon feeding na to. oo. Yun ang sinasabi ko nga sa kanila. Sabi ko, huwag kayong pakaang-kaang, Mm. huwag kayong patanga-tanga. Mm. Kasi for you to earn the respect of the motorists, Mm. kailangan snappy ka, natatayo dyan sa kalsada. Yes, sir. Opo. Hindi kayong very lousy. Pangalawa, alam mo kung bakit ka nandyan. Yes, sir. Oh. Karamihan kasi, yung lalong-lalo na dati, yung mga na-hire namin, ang feeling nila, wala akong magagawa. Mm. Di ba? Kaya pag nakita nila na, syempre may mga naglilib, may nagkakasakit. Mm. Pag isa o dalawa na lang sila doon, parang natatakot na. Mm. Instead na manduhan yung traffic, ang ginagawa pa, inaalisan. Inaalisan. Dahil nga natatakot. Mm. So ito mga enforcer to, sinasabi nga namin, kahit mag-isa ka, Mm. you can impact, you can make a difference in the enforcement. Yes, sir. Oh. Di ba? Basta't gawin mo lang ng tama yung trabaho mo. Sinasabi ko, yung wag pakaang-kaang. Mm. Ano yung pakaang-kaang, sir? Yung yung Malalim patambay-tambay. na Tagalog yun. No? Well, it's parang cadet linggo namin yun sa kadete na parang wala kang ginagawa. Pakuya-kuya-kuy ka. Parang gano'n. Huwag ka tatamad. Yes, yes. Ito, we emphasize, papasok ka na rin lang. Mm. Magtrabaho ka ng paayos, magtrabaho ka ng marangal. Saka, sir, battleground yan eh. Hindi ka pwede pakakaang correct. Hindi ka sabi ko, huwag ka pakakaang dyan, mamamatay ka dyan sa Yes, sir. kalsada. Opo, battleground. It's not a joke na mag-manage ng traffic. Mm. Kaya lagi ko sinasabi, I keep on emphasizing, situational awareness, Yes, sir. di ba? Mm. Kasi anything can change in a second. In a second. Mm. So, kailangan mo yung pagmamanage mo ng traffic, kailangan you put yourself also in a position na ma-manage mo, na-enforce mo yung law, but you are still safe. Sir, ibig sabihin ba itong mga dumaan sa trainings na yan, may rango sila? Well, unang-una, itong mga to is job order na. Hindi na to traffic auxiliaries. Yes, sir. Oh. So, ito traffic enforcers na itong mga to. Mm. TE na. Mm-mm. So, ngayon, job order sila, then TE na yung rango agad nila. Mm-mm. Kasi nga, may 72 units sila. Kasi karamihan sa mga enforcers namin, hindi na permanent. Meron dyan mga job order, ang tagal na. Mm. So, the reason behind is, may requirement ang batas para ma-permanent ka. Yes, sir. Kailangan may 72 units of college degree ka. Mm. Ang problema yung iba, nung na-hire yan, wala. Hindi naman nag-continue yung education, hindi naman kumuha ng units. Ang tagal ng pinagbigyan, hindi nakakuha. So, hindi na permanent. Mm. So, ngayon, kaya ang kinukuha namin, kaya medyo nahihirapan din kami. Siyempre, kung may 72 units ka, may graduate nga doon na teacher. Yes, sir. May estudyante kami, board passer ng criminology. Yes, sir. Oh. So, ayun na naman ang sinasabi ko. Kayo dito, ginagawa nyo lang itong stepping stone. Mm. Or kaya wala pa kayong trabaho makuha, dito muna kayo. Dito muna. Para may government service kayo. Yun ang nakakalungkot kasi, Randy. Ang enforcer, ang baba kasi ng tingin ng ibang tao. Yes, sir. Yun. Okay. Ang baba Oo. 'Di ba? Kaya ang lang to, panawid ko lang to habang wala akong trabaho para may sweldo ko. They're earning Sir, ngayon, magkano po sweldo nila? 700 A day. pesos a day. A day. Mm. And that's more than minimum. Kaya sinasabi ko, well, anyway, wala naman nagpumilit sa inyo mag-enforcer. Mm. Whether 700 yan, 600 yan, Mm. tatandaan nyo, kayo ang nag-apply dito. Yes, sir. Tanggapin nyo yan. May benepisyo ba sila? Pag na-permanent na. Pag na-permanent? Yes. Ang ano lang yan, hindi yung sweldo ang batayan para gumawa ka ng mali. Yes, sir. Maliit man yan,
Hindi ibig sabihin yan, that will be a reason for you na mangotong, mamayola. So, yun ang emphasize namin sa kanila, yung integrity is very important. Yun, sir. Sir, may tanong pa po ako. According sa Netherlands, yung TomTom Traffic Index, Yes. number 1, doon sa 387 na city sa buong mundo, yung Pilipinas, Metro Manila yung number 1. So ito po bang mga new breeds ng ating mga traffic enforcers? Sa tingin niyo po ba, in the long run, makakatulong na masolve ang traffic dito sa Manila? Ang traffic kasi, it has so many factors beyond the control, not even MMDA lang. Yes, sir. No? So, our people needs to understand na hindi lang po MMDA makakasolve ng traffic. Yes, sir. It's a government effort. It's a whole of government approach natin yan. So, bakit ko nasabi to? Ang kakalsadahan natin, engineering, Masikip. very, very important yan. Ang engineering, hindi naman po MMDA lang yan. Yes, sir. DPWH po yan. Di ba? Itong yung education is very important. We are upgrading like the enforcement. Train na namin sila ng mabuti, di ba? Yung mga driver seminar, we are conducting this 2 times a day, 5 times a week. So 10 sessions in a week ang kinakandak namin driver seminar. So ngayon, may kita nyo, yung roadworthiness ng mga sakyan, hindi naman amin yan. Di ba? So that's ang lead agency dyan is LTO. LTO. Dami ng sasakyan. We do not have control on that. Pero hindi kami naghuhugas ng kamay. What we're saying is this, the traffic itself is it's a whole of government approach, Yes, sir. Ano ba ang mga nagko-cause ng traffic, no? Pag-usapan natin para malaman ng mga kapatid natin diyan. Urban migration. I don't think that many cities included in the study have the same problems as we do. Yes, sir. Ibang-iba. Metro Manila, 686 square kilometers. Okay? So ngayon, napapaligiran tayo ng mga probinsya. Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, di ba? Nandyan sila. Ang population natin, 13 million. Metro Manila ron. Metro Manila, yan ang surveyed population natin. Pero, ang daytime population natin is 15 million. 2 million ang dadagdag. May kita mo ang North Luzon Expressway, ang South Luzon Expressway. Pag umaga, papasok ng Metro Manila, Choke point na traffic. yan, Oo. Traffic, di ba? Traffic, oo. So, yan, ganyan karaming tao nagpupunta ng Metro Manila. Okay. Next, the disparity of the number of vehicles at saka yung available road networks natin. Bakit ko nasabi yun? Taon-taon nag-i-increase ang ating car sales. Ang car registration natin tumataas. Tumataas din. Ilang kalsado ba ang nadadagdag? Wala. Lalo pa nga tayong sumisikip. Bakit? Yes, oo. Illegal Maraming parking, constructions, illegal oo. vendors, di ba? Vendors. So, nandiyan pa yung mga naglalaki ang mga kondo na nagtatayo. Yes, And sir, then, wala namang available parking sa loob, limited lang. So, sa nagpapark yung mga kliyente nila sa labas. Yung mga bisita noon sa labas. So, sumisikip ang kalsada natin. So, the disparity itself of the volume of vehicles at saka yung available road networks. Dito na lang sa Metro Manila, ilan ang kampo natin? Madami. Kampo ng militar. Aguinaldo. Crame. Fort Bonifacio, Villamor. Di ba? So, may kita nyo, and ilan ang exclusive villages natin? Ang dami. Meron kang Corinthians. Ayaw pang padaanan. Ayan. So, nakikita nyo po na ito, pwede tayong mag-shortcut, no? Pwede tayong gumawa ng siguro ng parang skyway and all that. Ano nangyayari? Hindi natin nagagamit dahil nga reservation yun, di ba? So, yun ang isa sa mga and of course, sinabi ko na yung urban migration, yung disparity ng vehicle at saka road networks. Sir, bubulong ko lang, phase out. Phasing out, yan. I mean, that could be a suggestion. Meron pa suggestion ng traffic congestion pricing, di ba? DNR, sinabi na yan dati, 15 years, nung pa yun. Then again, it is not within our mandate. Yes, sir. Yun. So, yun ang sinasabi ko. Yun yung mga problems. Many problems are gano'n. And of course, yung pangatlo is yung drivers' misbehaviors. Naku, number diba? one.
pinapangatlo ko pa nga lang yan di ba? So, yung driver's misbehaviors. Hindi alam ng ating mga kababayan, yung mga pagsingit-singit natin dyan, it cause delay. May video nga ako dyan, sir. Papunta pa lang dito kanina eh. Oo. Lahat ng mga motorsiklo, occupied na nila yung EDSA eh. Yan. Siyempre, hindi ano. Yes. So, there are so many factors that affects our traffic. And the thing is, hindi lang po MMDA ang magsusolusyon Yes, sir. yan. Di ba? So, katulad ngayon, nabanggit ko kanina yung urban migration. Ang dami nating probinsya all leading to Metro Manila. Di ba? Anong ginagawa ng gobyerno? Nagtatayo tayo ng train. So, nagtayo tayo ng LRT2, in-extend natin sa Rizal. Nagtayo tayo ng LRT1, in-extend natin papunta ng Cavite. Di ba? Nagtayo tayo ng MRT7, ikinonekta natin sa Bulacan. Magtatayo tayo LRT3, Line 3, from Taytay to San Juan. So, etong mga bagay na to, these are the, ang solution talaga is public transportation. Yes, sir. That's why we rationalize yung, yung route rationalization. Yes, sir. Yung sa bus, dati, kung titignan nyo, ang number of routes ng buses natin in Metro Manila alone, there were 91 bus routes in the whole of Metro Manila. 61 of these routes passes through EDSA. Kaya napaka-traffic natin nun. So, 61 routes passes through EDSA. So, ngayon, ang ginawa natin, yung 61 na yan, nireduce na lang natin sa isa. Isang route na lang, which is the EDSA carousel route. Yes. 4,500 to 5,000 buses passes through EDSA every day dati. So, ngayon, with the EDSA carousel route, it's only 550. The most. Yun na yung pinaka-peak. Pero in lean hours, siguro mga 200, 300 lang. So sir, ibig sabihin hindi talaga maaayos pa ang traffic dahil yung mga constructions na to makakakos pa yan eh. Yung sa LRT, sa mga meron pa tayong subway. Yes, talaga, kailangan natin magtiyaga bago tayo guminhawa, dahil itong mga bagay na to, ito yung kailangan natin. Yes, sir. If we will not yung expand our transportation system. Lahat ng tao bibili ng sasakyan. Bibili ng sasakyan. Bibili ng sasakyan. Ngayon, yung number coding, paano-ano Hindi na yan. ba pwede gawin 7 days yung number coding? Wala pa study. Actually, hindi nga kami may window hours pa rin tayo. Kasi tanggalin na yung window hours, sir. Ang number coding rin kasi, isa rin yan dati, di ba? Makikita nyo dati, uneven tayo. Uneven, So siguro sa isang linggo, 2 araw kang hindi nakakapagkotse. Walang window hours. Di ba? Anong ginawa ng mga tao? Bumili ng sasakyan. Kaya dumami pa yung sasakyan natin. Di ba? Kaya nga, ang ginagawa na namin ngayon, bigyan ka na namin ng pagkakataon. Para isang sasakyan na lang dadalhin mo. Di ba? So kayo may window hours pa rin tayo na 10 to 5. And all these things na of course may mga interventions tayo tulad ng subway, di ba? So pag yung subway, madadagdagan tayo ng transportation, yung tinatawag nating Green Waste Project, iko-connecta natin yung by parang walkway, elevated walkway. So pwede ka magbike, pwede ka maglakad, may shade. May mga greens. Pero bawal motor doon, bawal. Bawal. Active transportation lang. Pero at least, halimbawa, kung ilalatag natin sa EDSA yan, yung baba, pwede mo nang huwag lagyan ng bike lane. Yes, sir. Di ba? Nandun na sila sa taas. So, luluwag ulit tayo. Sir, parang lalo pang nakadagdag ng problema yung mga EVs, mga electric vehicle. Kasi merong yung bansa na, na nambubuli sa atin. Doon, pagka electric vehicle, talagang the whole week magagamit mo. Any time of the day. Dito, nagagamit mo rin, hindi sila hinuli sa number coding. Kaso ang problema, hindi naman nila inalis yung mga dati nilang mga sasakyan. So, mas lalong dumami sa highways, nagagamit pa rin ng mga anak nila. Tapos, yun nga sir, yun ang bubuli sa atin. Doon, nirarapol yung kanilang, yung plate number nila. Sige, rarapol ko, hindi ka pwede ngayon, next ka na lang. Dito, hindi. Lalong dumami. Yeah. Sa halip na dapat makatulong. Again, part of our economy yan. Itong
traffic itself, being congestion itself Yes, sir. is a symbol of progress yan eh, di Yes, ba? sir. Because it's a movement of people and goods, right? Mm. Yan ang traffic, ibig sabihin ng traffic. So, nakikita natin, maraming movement, ibig sabihin, maganda yung movement ng economy natin. Yes, sir. Ang problema, we need to keep up. Yes, Yun ang sinasabi na we need to keep up. So, ibig sabihin, alam na natin na magiging progresibo ang Metro Manila, magiging progresibo ang Pilipinas. There will be a lot of movement of Yes. people and goods. Yes, sir. Oo. Then we need to keep up. So, anong gagawin natin? Maglagay tayo ng mas maraming transportation. Mag-create tayo ng additional roads. Even additional roads, mahirap din eh. Nanghihirap na. Kasi yung additional roads, just like what you've said, it will create traffic before we can realize it. Yes, di ba? sir. Parang nung tinayo rin yung Skyway, sa katutak na mga rerouting ang ginawa natin Yes, dyan, sir. di ba? Oo. Pero ngayon, nagagamit na natin, di ba? Nagagamit Maginawa na, na. oo. Ang ano rin dyan, ang pitfall din dyan, makikita mo, yung Skyway, tuwan-tuwa tayo dati, dahil ang bilis mo makapunta Mabilis. ng north to south, no? Na yun ang gagamitin mo. Pero ngayon, dami nagre-reklamo. Pagbaba mo. Pagbaba mo, di ba? Oo. Bakit? New roads will entice more people to buy new cars. Volume, dumamin lalo. Ganon din. So, traffic sa baba, ngayon pati Skyway, traffic na rin. Di ba? Hindi naman pwedeng pigilin. Sabi mo nga, sir, economy yan. Oo, economy. So, ang sa atin, what is important is, we need to keep up. Ang ano talaga, ang paradigm shift natin is mass public transportation. Why did I say that? Kasi, many people will ditch their cars if they will find the public transportation, one, is convenient, and two, predictable. Ibig sabihin, yung train, alam mo na may train ng 8:15. Yung train na yon darating sa Makati ng 8:30. Na-late na rin, ha? Oh, then, pag 9 o'clock yung trabaho mo, di ba? So, and then, pagbaba mo, alam mo, may masasakyan ka, either motorcycle taxi, or jeep. Modernized jeepney. Ganon. Alis ka na. Kasi yung modernized jeepney, mas malaki na ang capacity. So, ibig sabihin, mas marami siya may sasakay. Hindi katulad nun na kung ilan lang yung Maliit. jeep, mas maliit, di ba? Pag puno na, alis na. Alis na. Then mag-aantay ka pa. Ito Diba? kahit hindi yata puno, eh, no? Ito nga, kahit punuin mo, pag alis na to, halos wala na matitira sa kalsada. That's Nakuha what na I niya mean. lahat, eh. Makukuha niya na lahat, di ba? So, yun yung ano, hindi ka na mag-iintay. So, alam mo, na pagdating mo doon, may sasakyan, mahahatid ka agad. Yeah. So, all of these things, kung magawa natin to, which the government is already doing, one by one nga lang po, hindi po pwede talagang pagsabay-sabayan. Nagpunta ako ng Apalit, Pampanga last week. And nakita ko yung train na dati na natenga that will connect Manila to Clark. Clark. Eh ngayon umuusad na. Umuusad na. Oo. Umuusad na, nasa Apalit na eh. Oo. So, sabi ko, ito, dati, ano dati pa yun? poste lang to sa Malolos eh. Yes sir, ngayon, ano na. Long wait talaga yun dahil natenga yun eh. From GMA, pinatigil yun eh for a long time. Sayang yung 10 years natin doon. 6 years natin, I mean. So, if these are moving already, then we're seeing na baka mabawasan naman yung sasakyan sa Metro Manila. Sir, sa tingin mo ba, kung ito gawing course, itong traffic management at lahat ng mga, pati mga road safety na yan, bata pa lang, naiintindihan na ng mga kababayan natin, mga kapatid natin. Kasi ang nangyayari ngayon, ano na lang tayo, band-aid solution eh. Kasi, andyan eh, ngayon, kung magiging course ba to, ilagay sa eskwelahan, makakatulong ba? It is, we need to consider yung road safety. Let's address yung, that will address yung driver's misbehaviors. Yes, sir. Palagi ko, hindi lang driver eh. Holistic, road users misbehaviors. Yes, Bakit? Yung mga bike, may bike lane na. Lumalabas pa. May nakipag-away pa ng isang araw, no? Sa Commonwealth, may motorcycle lane na. Lumalabas pa. Di ba? So, yung pedestrian, may tawiran na. Doon pa rin sa bawal, tumatawid, di ba? Nakita nyo na nga yung sign namin. Nag-evolve na, nagkaroon na kami ng version 3 ng mga signs namin. Dati, bawal tumawid lang eh. Then, nilagay na namin, bawal tumawid, nakamamatay.
Nag-version 3 na kami. Bawal tumawid, may namatay na. May namatay na. Ay, Pinakita nyo pa yung mga Oo. total wreck na sasakyan dyan sa Commonwealth, di ba? Ngayon, may version 4 pero hindi namin mai-post eh. Kasi yung version 4 bawal tumawid, ako napapatay sa'yo. Hindi, biro lang. Pero, that's what I mean, ano? Di ba, may mga signs na hindi sinusunod eh. Di ba, simpleng signs, ayaw nyo sundin. Kailangan pang sabihin, baka mamatay, di ba? Kailangan pang sabihin, may namatay na. Matigas sa ulo sir eh. Yes. Di ba dapat bata pa lang, tinuturuan mo na? Yan ngayon. Kasi pag matanda na, wala na eh. Yan ang inaano ko, Karandi. All of these things, hindi lang to part ng alam mo. Hindi to yung alam mo lang. Ang karamihan sa atin, alam. Hindi naman pina-practice. Pina-practice. It should be a life skill. Pag nananampalataya ka, you Hindi go mo naman there, nakikita yun eh. Oh. every Thursday, nandun ka, nakikinig ka sa ministro, right? Yes sir. Oh. Linggo. Thursday, Sunday. Oh. It becomes you. Yes. Na i-internalize mo. Oh. Yun dapat ang maging ano sa atin, sa mga kababayan natin. Internalization natin nung mga itinuturo sa atin. Di ba? Ang problema kasi, meron tayong mga magulang na iba. Tuturo sa anak. Oh, anak, ano to? Green. O ano ibig sabihin yan? Go. Eto. Red. Anong ibig sabihin to? Stop. Okay. Nag-drive ngayon. Hinatid nung tatay. Papunta ng school yung bata. Red na. Nag-go yung tatay. Sasabihin ng bata, tay, di ba red, di ba? Oh, hindi. Red, stop yun. Pero pwede tayo mag-go. So, confusing. Yes. Oh. Kailangan ko, ang tinuturo natin, yun ang inaan natin, pinapasunod natin. May ituturo natin sa bata, eto, anong sign to? Sir, no parking po yan. Okay. Maya-maya, kasama niya yung tatay niya. Huminto doon. Doon nagparada. Daddy, no parking yan. Okay lang yan, anak. Wala namang enforcer eh. So, it's confusing. So, ang inaano ng bata, na itong mga signs na to, nagiging optional. So, paglaki niyan, ganun ang gagawin. Yes, sir. So, as early as now, these children needs to see that we are following rules and Yes, regulations sir. so that when their time will come, na sila na magmamaneho, they will also follow. Meron sir akong experience, no, itong mga anak ko. Kukuha sila ng driver's license. So, talagang wala silang alam. So, tuturuan mo, titingin sila sa online, titingin sila sa internet. Tapos, may makakasabihin nila, mga bagsak din sa exam. Kung bata pa lang tinuturo na yung mga lahat na yan sa school, kasi wala talaga eh. So, nagkakaroon pa ngayon ng corruption, may fixers doon, Yes. napipix sila lahat. Yes. Ganon. Actually, sa ibang bansa, ang driving, pati yung pagkuha ng lisensya, they make it as an elective sa grade 12. Yun. So, may elective ka, di ba, driving. So, tuturuan ka, parang driving academy. So, may theoretical, may practicals, and then then you can get your license, no? Kahit student license, meron ka na, di ba? Pero naturuan ka na, school ang nagturo. Libre yun, kasi part ng curriculum eh. So, yun yung inaan namin. I think, slowly, we can put this in the context of our curriculum kahit ano pa lang. Elementary pa lang. Elementary pa lang. What do I mean? Magtuturo ka ng social studies. Diba? Ipakita mo yung responsabling bata. You're not teaching traffic. Ang tiniteach mo responsabling bata. Pero makikita mo, part ng pagiging responsabling bata, tumatawid sa tamang tawiran, naglalakad sa sidewalk. Malaking bagay na yun. So, curious yan. Mga bata, Yes, napaka-curious yan. Hindi ito kailangan maging separate subject. Hindi ito kailangan maging separate curriculum. What we're saying is that itong mga life skills na to na kailangan natin ituro sa bata, Imimix na siya. imimix mo. Oo, imimix Diba? na siya. Oo. Why don't you say na yung simpleng green, yung sa mga practicals nyo, yung red and green, di ba? Yes, oo. Sa PE, ito mayroon tayong ilaw, red, stop, amber is get ready and ready to stop, then green, no? You can already put this as part of your activity and then na-adapt nila. Tapos kay violate nila, dapat alam na rin nila yung penalties, di ba? Kasi kayo hindi nila alam eh. Pero yun, siguro sa mga later part ng higher education, pwede na yun. Pero ang pwede na inculcate sa kanila na
If you violate, there's a consequence. Yeah. Pwede yun. Whether it's a penalty Oo. or an accident. No? So, yun ang pwede na ituro. Yes, sir. Ito, mahaba-habang panahon na rin na wala si Colonel Bong Nebria sa EDSA pero ang traffic problema pa rin. So ngayon, ako, hindi na ako nanonood nung nasa FB pag wala si Colonel Bong Nebria. So sabi ko, wala na to. Wala na yung talagang on the spot, tinuturuan yung mga nagbabiolate. Yes, yes. Di ba? So ngayon, sir, yung mga MMDAs natin, may napapanood akong iba sa YouTube, no? Uhulihin nila, hindi nila kagad titikitan. So ang nangyayari, parang yung napanood ko ni isang gabi, sige, tinabayaan na lang ng MMDA natin. Sige, hindi ko nahulihin yan. Siyempre, may tulong na eh. So, ano pa sir, yung mga tamang paghuli on the spot na dapat nilang gawin na hindi malalagay sa mate-technical yung ating mga enforcers? Kasi nakakakuha ng, lalo na kung medyo bright yung hinuli mo. Kahit Yes. sabihin mo nagmamotor lang yan. There are two kinds of enforcement. One is the soft enforcement and the hard enforcement. Di ba? Yung soft enforcement, meron kami yung mga time na nagda-dry run lang kami na we're educating the people. Dry run, ito yung bago policy and that. Yung hard enforcement, ito yung enforcement talaga, yung implementation na talaga. During my time na nasa EDSA ako, it's not enough na hulihin mo. Kasi sa kanila, ang ticket, ang equivalent ng ticket, penalty. Alam nila yan, 500 yan, 1,000 yan, di ba? So, ang batas natin, the rationale behind is not about fines and penalties. Ang rationale behind is safety. Karandi, helmet. Magkano ang walang helmet? 1,500. Nanghuhuli ako sa EDSA. Stricto ako niyan. So, wala kang helmet, ticket ka. Wala kang helmet, ticket ka. Bibigyan mo ba ang helmet? Yung iba, doon tayo napunta sa pagbibigay. Bakit kamo? There was a time na ang naririnig ko na sa mga riders, mag-helmet tayo. Dada tayo EDSA, baka mahuli tayo ni Sir Bong. Mali. The mindset should be, mag-helmet tayo dahil pag sumemp lang tayo, ligtas tayo. Diba? Ligtas. Mag-helmet tayo, baka mahuli tayo, 1,500 yan. Mali. Mag-helmet ka para protektado ulo mo. Diba? Ay, bili tayo dito sa peking helmet. 500 lang to, 400 lang to. Mali pa rin. Kasi hindi ka maproprotektahan nun, di ba? Standard, wala. So, wala sa standard. Ganon. May nahuli akong naka-helmet, hindi mo makikita walang helmet. Nakasuot, nakatali, helmet. Labas, nasa labas, makikita mo may helmet, di ba? Nahuli namin siya nakatsinelas. So, pinaro namin nakatsinelas. Nagtanggal ng helmet, sige, nakausap namin. Nung pagtanggal ng helmet, lining na lang talaga, yung pinaka-outer shell na lang. Wala na yung loob, yung mga styrofoam, wala na yun. Pinatong lang na talagang ganon. So sabi ko, hindi ka mahuhuli. Tama, di ba? Dahil hindi na makikita na wala kang helmet. Pero that is already substandard helmet. Alam mo ba kung magkano ang substandard helmet? That's 3,000. Mas 8,000. mahal. 3. Mas mahal yan. Sabi mo gano'n. Niloloko niyo yung sarili niyo para hindi kayo mahuli, nagpapanggap kayo na may helmet, pero actually, yung helmet na ginagamit niyo, hindi kayo protektado. So, that's what I mean. Because they're just focusing on the penalty. Ayaw ko mahuli, 1,500 yan eh. Hindi. Hindi ka na mahuli kung nagsusut ka ng helmet, ligtas ka pa. Diba? So, wrong mindset talaga yung ibang kababayan natin. Yes, sir. Sir, ngayon, ang problema natin ngayon, kasi ako talaga nanonood ako palagi sa sa Congress, mga pinag-uusapan diyan, itong ating modernized may mga problema tayo diyan. Tapos pati na tong mga riders natin, marami silang problema sa traffic. In general, yung traffic, wala man lang tumatayo doon na nagre-represent sa kanila. Wala talaga. Tulad nitong mga jeepney drivers, wala naman nagre-represent sa kanila, ang dami nilang problema. Ang palagi lang nilang reklamo, hinuli kami. Pero tulad nga sir, yung sinasabi mo, yung safety, wala eh. Di ba? Wala yung safety. Gusto mo safety, gusto mo nakasapatos, gusto mo maganda yung helmet. Walang nagre-represent sa kanila, walang na nandoon para mag-advocate talaga nung totoong kailangan. So, ano ba sir masasabi mo dyan? Baka pwedeng ikaw na yon. Hindi. Alam nyo, ito, representation-wise, meron tayo sa Congress ng Committee on Transportation. Lahat po tayo, may karapatan tayo na sumulat tayo sa mga congressman natin, iparating po natin sa kanila yung concerns natin. Pero tama ka doon, Karandi.
siguro kulang pa rin tayo ng representation when it comes to the concerns, issues, safety ng ating mga road users. Well, marami dyan kasi bago mag-eleksyon, sasabihin, advocate ako nito, advocate ako. Yun Diba? yan. Oo. So, yung mga panukalang batas na minsan nga maganda yung mga pinapanukala pero hindi natutuloy. Hindi natutuloy. Di ba? Mm. Kasi kulang pa tayo sa I do not want to call it lobbying, Pangit naman na tayong mamamayan, tayo pa maglalabi para sa ating kapakanan. Oo, Parang oo. hindi naman tayo business entity. Mamamayan tayo, nagbabayad tayo ng Kaya tax, nga, di ba? So, ang kailangan natin talaga dyan is yung titingin sa kapakanan ng bawat road users. Kasi, hindi nagawang biro eh. Ang tawag ko na nga yung mga nai-injure sa road crash, yung namamatay sa road crash. Hindi, pandemic na to eh. Pandemic on the Yes, road. oo. Di ba? Pandemic on the road. Kasi, hindi gawang biro ang road safety, kailangan natin seryosoy. And, tama ka doon, kailangan natin ng representation para to advocate and to look after the concerns of the road users. Kasi parang ganito lang sir sa US o sa California, talaga napakahigpit ng kanilang EPA dyan, napakahigpit ng kanilang National Traffic Safety, yung administration nila. Ang gaganda pa ng sasakyan nila dyan. Pero dito sa atin, ang mga sasakyan natin, dilapidated na, yung mga lumang Honda, bikin na nangangarera, bakit wala tayong naghihigpit talaga na, alam mo na nga hindi na okay ang sasakyan, pero kung makapagmaneho, itong mga kabataan natin, pati bisan nga, hindi na kabataan mga jeepneys, gaganyan-ganyan, banking-banking. Parang, sino ba nagre-represent dyan? Kasi ako, driver ako makikita ko. Sino bang pipigil dito? Yung mga traffic enforcers natin, hindi na sila masaway. So ano ba? Marami na tayong batas. Ang inaano ko, itong batas na to, kailangan lang natin i-enforce. Di ba? Kailangan natin ng seryosong enforcement. Kasi kung hindi rin naman natin enforce yung batas, sayang rin lang yung mga batas na yan na hindi natin may implement. Kasi ang rationale ng batas, it is always for the safety of our road users. Napakalaking kawalan mo kasi sabi ko nga sa'yo, nung pinapanood ka namin nun, idol na idol ka namin, Bong Nebriha. Talagang on the spot, kinakausap mo. Di ba? Kaya siguro maraming tumataas ang kilay. Pero since nawala ka doon, tapos wala ka naman din vlog, wala ka naman din mga personal mo na nakikita sa social media, yung mga tinuturo mo, nawala na rin. Nabasura, kumbaga sa So ngayon, nung nakita ko na meron kang mga tinrain, sabi ko, year to Di ba? Tapos tinrain niya itong mga entry level na mga traffic enforcers natin. Sabi ko, ito yung isa sa pinakamagandang mangyayari ngayon dito sa MMDA. So ngayon, sir, bilang ikaw na yan, Colonel Kuya Aguila Bong Nebriha, sir, hinahanap ka po nila. Oo. Opo. So ngayon, ano po ang sasabi mo dito na matagal ka na pong namimiss ng ating mga motorista? Hindi, alam niyo po ang traffic management, meron po tayong enforcement, meron po tayong education, meron po tayong engineering. Magkaka-level po yan, importante po sa bawat isa. Natanggal po tayo sa enforcement, napunta tayo sa education. I think I can make difference din sa education. Mas mukhang okay. Mas marami tayong matuturuan dito sa traffic education natin. And that's what I mean, naiintindihan ko yung mga drivers na sineseminar ko tinatanong sa akin, Sir Bong, kailan ka babalik ng kalsada? Sir Bong, kailan ka babalik sa enforcement? Sabi ko, ano gusto niyo? Nandun ako sa kalsada o nasa classroom tayo nagkikita? Titikita ko kayo sa kalsada. Di ba? Hindi siya dito ka na lang sa classroom, di ba? Classroom na Sa lang, classroom. At least may natututunan pa kami. Yes, That's sir. what I mean. It's a different area, but of equal importance. Di ba? Huwag po natin isa sa walang bahala ang edukasyon, yung kaalaman natin. Marami sa ating mga kababayan kung bakit sila nagbabiolate, kung bakit sila nagiging kamote, kulang lang sila sa kaalaman. And I'm bridging that gap. Yung kaalaman na yon, anong alam mo ngayon, anong dapat mo pang malaman? I'm bridging that gap right now. Kaya hindi ko makikita mo Facebook ko, yun ang ginagawa ko, I'm informing the public of
the things, ano, may mga video nga tayo. Kinakasalubo ka na naman pick up mo sa ano. di ba? May mga video ako na pinapalabas. Oh. May mga video ako na pinapalabas para ma-educate yung mga tao. Di ba, bawal yan eh. Bawal, Kung yan ang gawin, di ba? So, yun. So, at least, wala man lamang, wala ako sa camera, wala ako dyan sa mga news na yan. Walang vlogger na nagko-cover sa akin, maliban ikaw. Di ba? So, ngayon, nakikita mo, kahit yung Facebook ko, nagagamit ko para iparating kung ano yung mga importanteng dapat malaman ng ating mga road users. So sir, pwede bang maging auxiliary mo yung ating channel para kung meron kang gusto iparating sa ano, kasi ngayon siguro mamaya 85,000 subscribers na po tayo. Ang bilis 1,000 a day po ako ngayon eh. So salamat po sa mga subscribers po So pwede bang itong Autoruns magamit natin para ma-educate din, hindi lamang yung mga drivers, pati yung public talaga. Alam mo, tama ka dyan, Karandi, kasi actually, part ng road safety is public information. Ang Pilipinas ngayon, meron tayong Philippine Road Safety Action Plan. Ang Metro Manila MMDA will be coming up with Metro Manila Road Safety Action Plan based on the Philippine Road Safety Action Plan. Ang pinaka-importante dito is communication. Communication. Like what I'm doing on my personal capacity, in my own personal Facebook page, I try to educate, I try to share, I try to inform. Because you'll never know. Kung may nakapanood sa'yo, bawal pala yun. May nakapanood sa'yo, ma-accident pala ako pag gagawin ko to. You will be saving lives indirectly na hindi mo tinuturuan, nababasa lang, nakikita lang nila, napapanood lang nila sa Facebook mo. It's very important. And I will use whatever available means there is to promote road safety. Sir, pwede kaming palaging lumapit sa'yo pagka Pwede meron naman. tayong gawan ng vlog talaga para sa education. Yes. Yes. So yun, mga kapatid, masyadong mahaba pero hindi ko ito puputulin. Ipapalabas natin dito sa ating channel para makatulong po ng marami sa inyo. Kasi, Colonel, marami tayong mga kapatid na subscribers nasa probinsya. Pagdating nila sa Manila, huli. So marami po yon. So iingat po talaga kayo kasi ngayon, lalo na ngayon mahigpit po, mahigpit ngayon sa Metro Manila. Pero yun nga po, sir, huling-huli na to. Ito, marami nagtatanong. Meron daw po bang hotlines na kapag may mga traffic enforcers na, alam mo na, yung medyo pasaway, meron po ba tayong hotlines na matatawagan nila? Yung MMDA hotline 136. Okay, 136. So yan, kahit ano pong problema, banggaan, baha, any traffic delays, na hindi umuusad yung traffic, tumawag po kayo sa MMDA 136, nandiyan po yan. Sir, makakapagsumbong ba sila doon? Halimbawa, alam nilang hindi tama yung ginawang paghuli sa kanila para on the spot? Aside from that, pwede po kayong MMDA Facebook page, Twitter, Instagram, pwede po kayo mag-comment doon. Meron po kaming digital media group na right then and there, sasagutin kayo. Matutulungan po kagad siya. Yes. So yan mga kapatid, wag na kayo humanap na ibang tatawagan. So kung nagkasala yung kamatis din tawagan nyo. Kasi po nasa online na po tayo eh. Yes, nasa digital age na tayo. Nasa digital age eh. So ayan, galing na po kay Sir Bong Nebriha, Colonel, na pwede kayong tumawag dun sa mga hotlines na yon at matutulungan po kayo. Lalong-lalo na po yung mga nanggagaling po ng probinsya. Mga kapatid natin sa buong Pilipinas, pati sa buong mundo, Colonel Bong Nebriha po ang ating nakaharap ngayon. At sana po, lalo pa pong lumuwag na yung traffic sa panahon ni Colonel Bong Nebriha. Pero sa dami ng mga construction, sabi nga po, huwag niyo po sisihin sila. Kahit nga po yung general nung araw sabi niya isang araw kukunin niya yung traffic Pero wala pong nagawa. 1995 pa po yun. So wala pong nagawa doon. Lalo pa po ngayon dumami. So yun po, parting words po, sir. Well, sa lahat po ng ating mga kababayan, if you are a road user, pedestrian, commuter, driver, passenger, public utility driver, rider, biker, lahat po tayo road users. Lahat po tayo gumagamit ng kalsada. Tatandaan po natin, ang road safety is a shared responsibility. Hindi lang po gobyerno yan. Tayo pong lahat yan. So, ang lagi po natin isa sa isip, kung aalis tayo ng bahay, ang purpose po natin, makapagtrabaho at makabalik ng ligtas sa ating pamilya. So, lagi po tayong mag-iingat. Hindi lang po pang sarili natin, kundi lahat po ng mga gumagamit ng kalsadahan. Kung may katanungan po kayo, alam niyo, yung Facebook page ko, Edson Bong Nebriha, pwede po kayo mag-messenger doon. Sasagutin ko po yung mga tanong nyo, mga concerns nyo within the scope of my authority.
Ang importante po, magiging ligtas tayong lahat sa kakalsadahan. Mabuhay po kayong lahat. Sir, maraming salamat po. Thank you. Thank you, Randy. Thank you po. Thank you. Opo.